Magandang umaga po sa ating lahat. Panibagong umaga na naman po ang binigay ng ating Panginoon na punong-puno ng pagpapala at biyaya. At kahit na halos 5 buwan na po tayong hindi nagkakasama physically, alam naman po natin na si Lord yung nagko-connect sa atin upang magkasama-sama spiritually sa pagsamba sa Kanya. At simulan po natin ang ating gawain sa pagbasa ng salita ng Panginoon sa Psalms 149 verse 1-4. Praise the Lord. Sing to the Lord a new song. His praise in the assembly of His faithful people. Let Israel rejoice in their Maker. Let the people of Zion be glad in their King. Let them praise His name with dancing, and make music to Him with timbrel and harp. For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. And purihin po ang salita ng Panginoon. Saglit po tayo manalangin. Lord, maraming salamat, Lord, sa araw binigay niyo sa amin, Lord. Maraming salamat, Lord, sa pagpapala, Lord, biyaya, Lord, God, na lagi niyong binibigay sa amin, Lord, sa araw-araw, Lord. Maraming salamat, Lord, sa patuloy, Lord, na pagsama sa amin, Lord, sa hirap, Lord, God. Maraming salamat, Lord, sa pagmamahal mo, Lord, na lagi mo pong pinapadama sa amin, Lord. And Lord, we pray, Lord, God, na sa araw na to, Lord, is Ikaw lang po ang aming mapupurihan, Lord God. We pray, Lord God, na maitaas po namin ang iyong ngalan, Lord. Lord, we pray, Lord God, na sa speaker, Lord God, kayo pong patuloy na manguna, Lord. And we pray, Lord God, na yung Holy Spirit, Lord, yung patuloy, Lord, na mag-dwell po sa amin, Lord God, upang tumatak, Lord, sa puso't isipan po namin, Lord, yung mga salita mo, Lord. And we pray, Lord God, na magawa po namin ito, Lord God, sa aming pang-araw-araw na buhay, Lord. And Lord, maraming salamat po sa lahat, Lord, ng ginawa niyo po sa buhay namin. And we give back, Lord, all the praises and glory. In Jesus' name, amen. Good morning, RLCC! And our great God deserves our praise and worship for today. Let's all sing praises to Him. Song in my soul, the song I was born to sing. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. I'll sing in the darkness, I laugh in the rain. Rejoice in your love again. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. Your spirit brings me liberty. Your breath of life has set me free. Once again we sing this song in my heart, this song in my soul, this song I was born to sing. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. Sing in the darkness and laugh in the rain. Rejoice in your love again. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. Your spirit brings me liberty. Your breath of life has set me free. Jesus, your love will lift me high. Give me reason to run this race with joy. This song within me, Lord, will bless your holy name. Jesus, I'll dance before your throne. Bring this heavenly sound to you alone. This song within me, Lord, will bless your holy name. And we sing praises to you, O Lord. My heart, this song in my soul, the song I was born to sing. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. I'll sing in the darkness, I laugh in the rain. Rejoice in your love again. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. And your spirit brings me liberty. Your breath of life has set me free. Jesus, your love
reason to run this race with joy. This song within me, Lord, will bless your holy name. Jesus, I'll dance before your throne, bring this heavenly sound to you alone. This song within me, Lord, will bless your holy name. And we praise you, O Lord. Hallelujah to your name, O Lord. Amen. At Panginoon, patuloy ka po naming aawitan at patuloy naming itataas ang pangalan mo, O Diyos. Lahat ng nagpupuri sa Panginoon ay malayang umawit at ipagsigawan ang kanyang kadakilaan. Splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. And we sing, How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The God that three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. We sing, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. and we'll sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy.
God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. And once again, let's sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you, and I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, yet God crushed you for my sin. In agony and death affliction, cut off that I might enter in. Who can grasp such tender compassion? Who can fathom this mercy so free? You are beautiful beyond description, love of God who died for me. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you, and I
didn't know of you. And we praise you, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang umaga mga kapatid. Patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Sa panahon natin ngayon ay kailangan natin na talagang pag-aralan ng salita ng Diyos sapagkat ito yung magpapalakas sa atin sa ating buhay na ito na punong-puno ng hirap na nararanasan natin. Ang sabi nga sa panahon natin ngayon, life is so hard. Napakabigat. Dahil sa mga nangyayari sa panahon ngayon. At alam natin na marami ang nagsasabi na yung mga nangyayari ngayon na hirap ay mga palatandaan na malapit nang dumating ang Panginoong Hesus. Kaya naman, ang kailangan ng mga mananampalataya ay palakasin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung ang salita ng Diyos ay patuloy na nagpapalakas sa Kristiyano, si Satan naman doble kayod ang kanyang ginagawa para yung mga mananampalataya, yung mga Kristiyano ay mapabaksak. At ito ay ginagawa niya ng paunti-unti nang hindi nararamdaman ng mga Kristiyano. Nasa kalulihan, kapag ang Kristiyano ay nagpadala sa gawa ng kaaway, ay mabibitag siya sa gawa ng kaaway. Ngunit sabi nga natin, kung tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi hahayaan ng Diyos na tayo ay mapabaksak ng kaaway sa ating kalagayan sa Panginoon. So ngayon ay patuloy tayo na tumatalakay sa tema natin ngayong buwan ng August. Napakabilis ng panahon. Ang tema natin, Hope in Times of Pandemic. Alam niyo, kapag pinag-uusapan ng pandemic, parang palasak na no? Yung baga, ito ay lagi-lagi na lang nating naririnig. Sa loob ng ilang mga buwan, ito ang naririnig natin. At alam natin, yung pandemic na yan ay tumutukoy sa paglaganap ng sakit ng COVID sapagkat yung salitang pandemic ito yung talagang ginagamit kapag ang sakit ay sobrang laganap na. Pero kinuha ko kasi ang topic natin is yung pag-asa sa panahon ng pandemya. Alam niyo yung salitang pandemya o yung pandemic, meron siyang synonym. Ang ibig sabihin is rampant. No? So ano ba ang rampant? Ano yung word na rampant? Pag kinuha natin yung English dictionary, ang sabi dun sa ibig sabihin ng rampant, sa Tagalog kinuha ko ito, ay kalat, palasak, naghaharing ganap o laganap. So hindi tayo masyadong sabi nga natin ay pag-usapan yung salitang pandemyang COVID. No? Kundi ang pag-usapan natin ay yung paglaganap ng mga kahirapang nangyayari sa panahon natin ngayon. No? Na sabi nga natin, ito yung mga sign na malapit nang dumating ang Panginoon. So bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating gawin? So ang paksa natin na pag-uusapan ay helmet the hope of salvation. Or helmet of the hope of salvation. Kung meron po kayong mga Biblia, buksan niyo po sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, talatang 8. Unang Tesalonica, Kapitulo 5, talatang 8. So ang sabi po dun sa NIV translations, but since we belong to the day, let us be sober, putting on faith and love as a breastplate, and the hope of salvation as a helmet. Sa New King James Version, ang sabi po, but let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love
as a helmet the hope of salvation. Sa Tagalog, ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. At isuot ang pag-asa, ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Manalangin po tayo. Aming Diyos, patuloy po kaming lumalapit sa inyo. Ipinagkakatiwala po namin ang bawat sandali namin gugulin sa pagbubulay ng iyong mga salita. O banal na Espiritu na aming Diyos, ikaw po ang siyang lumukob po sa amin upang patuloy po naming maunawaan ang bawat katotohanan na nais mo pong dalhin sa amin. At ito yung aming maging gabay sa aming pamumuhay sa araw-araw. Naway patuloy, O Diyos, ang iyong presensya, ang maranasan ng bawat isa po sa amin. Sa inyo ang lahat ng kapurihan, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Alam nyo, mga kapatid, sinasabi natin, no, bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, na tayo namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Ngunit, ang sinasabi naman nito ay taliwas sa nakikita sa ating buhay. Alam niyo, ang buhay ng Kristiyano ay punong-puno ng pakikibaka. Nung tayo ay manampalataya sa Panginoong Hesus, ay hindi lamang po natin siya tinanggap, kundi ang buhay natin ay pumapasok sa pakikibaka o pakikipaglaban dahil naririto pa tayo sa mundong ito. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo dun sa binasa nating mga talata o yung talata 8 ng Kapitulo 5 ng unang Tesalonica, no? Na ang sabi ni Apostol Pablo na suotin natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at helmet ng pag-asa ng pagliligtas na gagawin ng Diyos. Sapagkat ito yung makapagbibigay sa atin upang mapaglabanan po natin ang gawa ng kaaway at ito rin ang magiging dahilan upang tayo ay kakitaan ng katotohanan na nagsasabi na tayo ay namumuhay sa salita ng Diyos. Ano nga ba ang nagagawa ng helmet ng pag-asa ng pagliligtas sa buhay ng mga mananampalataya? What are the function of helmet, the hope of salvation in the lives of the believers? Diba? So meron po tayong pag-uusapan. The three separate functions of helmet, the hope of salvation. So una, makikita po natin yan dun sa 1 Thessalonians 5 verses 4 and 5. So ang sabi po sa mga talatang inyon, "But you, brethren, are not in darkness, so that this day should overtake you as a thief. You are all sons of light." No? Sabi ron, you are all sons of light and sons of the day. We are not of the night nor of darkness. No? So, dun sa talatang yun, makikita natin yung ginagawa ng helmet of the hope of salvation. Sabi nga, ang ginagawa nito is to represent who we are, kung sino tayo. It identifies us, no? Dito sa mga talatang ito makikita kung sino sino yung tayo sa ating buhay, sa kalagayan natin ngayon. Doon sa NIV, no? Kasi medyo mas alam nyo, ang ginagamit ko talaga pag hindi NIV, New King James Version, then Tagalog, no? So, ang sabi ron, "But you, brothers and sisters, are not in darkness." No? So that this day should surprise you like a thief. You are all children of the light. So, malinaw yun, ha? Sabi ron, you are all children of the light and children of the day. We do not belong to the night or to the darkness. Sa Tagalog, ang sabi, "Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid.
Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi na sa panig ng gabi o ng dilim. So si Apostol Pablo, nung sinalita niya ito, kasi ang background nito is yung second coming. Ano? Yung pagdating ng Panginoong Yesus. And then, sabi nga, pag malapit nang dumating ang Panginoong Yesus, meron tayong mga makikita, mga palatandaan. No? Yan, mga palatandaan na yan, makikita natin doon sa Matthew 24. No? At alam natin yan. And then, sabi nga natin, no, kung malapit nang dumating ang Panginoong Yesus, ang kaway, patuloy na dinodoble ang kanyang pagtatrabaho para tayo ay hindi makasama sa pagdating ng Panginoon. No? Kaya nga si Apostol Pablo, ito yung kanyang sinasabi. No, na ang kailangan sa isang mananampalataya na narito at nakikibaka sa mundong ito. No, hindi lamang sa hirap, kundi sa gawa ng kaaway, to wear, isuot yung baluti at helmet ng pag-asa ng pagliligtas ng Diyos na darating sa atin. So dito sa passage na ito, mayroong dalawang illustration na ginamit si Apostol Pablo. Ito yung day and night. Ano? Yung day and night, ang layunin niya is to describe the two sides of the struggle that all believers have and experience. Ano ba yung struggle na yon? Alam nyo, minsan sa panahon natin ngayon, no? Hindi na natin makita sa buhay ng Kristiyano, saan ba siya? Sa liwanag ba siya? O sa kadiliman? Kasi kung titingnan natin yung buhay ng mga Kristiyano ngayon, walang pinag-iba doon sa mga hindi Kristiyano. So, si Apostol Pablo, nung panahon nila, gusto niyang ipakita sa mga mananampalataya na nasa Thessalonica na saang side ka ba? Di ba? So, doon sa binasa natin kanina, sabi ron, the dark represent the evil and broken nature of this world. So, yung dark, siyempre, pag yan ay binigyan natin ng paliwanag o yung simbolo, siyempre, hindi na mabuti kagad yan. Yan ay nagre-representa ng kasamaan. No? Kaya nga, minsan, pag yung nagse-service tayo, no? Parang kapag ang suot natin kulay itim, parang hindi nababagay sa worship, Alam nyo, kapag merong worship, ang lagi kong nakikita sa pananambahan, yung mga damit na nakaputi. Parang nasa heaven. So kasi, pag itim, it represent the evil and broken nature of this world. Alam nyo, yung naturalesa ng mundong ito, kasi ang ating mundo, alam nyo, nagtatago na sa dilim. Bakit nagtatago sa dilim? Dahil ito ay gumagawa ng masama. So dito, nagsalita si Apostol Pablo na yung mga taong namumuhay sa kadiliman, ito yung mga taong tulog. Those who sleep. No, hindi literal na natutulog, kundi ang pagkakagamit dito ay symbolical, no? Yung sleep na sinasabi rito sa talata na binasa natin ay those people who slumbering in their lives. Sila yung mga patulog-tulog sa buhay, mga nagwawalang bahala sa buhay na ito. Meron ba mga Kristiyano ngayon na nagwawalang bahala sa mga nangyayari sa kapaligiran? Yung mga nangyayari sa atin? Yung mga, yung sakit na yan, yung COVID-19, yung paglindol. No? Kailan lang lumindol sa Masbate. At mabuti naman at isa lang yung pero nakakalungkot kasi meron din namatay. And then yung balita na naman na nagiging active yung mga bulkan.
No, 3 yung naging active ngayon na bulkan dito sa atin. So, tayo ba ay nagwawalang bahala sa mga pangyayaring yan? O kumbaga ay parang baliwala lang sa amin yan, natural lang yan. Pero alam nyo, ito ang tinutukoy ni Apostol Pablo na mga taong natutulog. Nagwawalang bahala sa mga nangyayari sa kanyang kapaligiran. They are totally clueless about outside information and fully not prepared for the attacks of the enemy or the coming judgment of the day of the Lord. Nagwawalang bahala sila. So, yung dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo yung talata doon sa talatang 8 ay para gisingin tong mga taong ito. No? Dahil malapit nang dumating ang Panginoon at walang nakakaalam. So, ibig sabihin, these are the people of the dark. Sila yung tinutukoy. Na kung saan, ang hinahanap nila ay more on self-gratification. They live in their self. No? Namumuhay sila sa kanilang sariling kagustuhan. Kumbaga, self-centered. At yung kanilang buhay ay nakapokus sa kanila, sa kanilang mga sarili at hindi sa Diyos. Kaya naman, sa isang side na ipinakita ni Apostol Pablo na kung tunay na ikaw ay nakakilala sa Panginoong Hesus, you are not in the dark side. No? Hindi ka na kabilang doon sa panig ng kadiliman. You are in the side of light. Di ba? Kasi ang sabi ron, malinaw na sinabi doon sa 4 and 5. You are all children of light. So, yung sinasabi roon ni Apostol Pablo, ang mga tao na nagtiwala sa Panginoong Hesus ay identified, nakikilala na sila ay mga taong nasa liwanag. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, let us who are of the day live, sabi ron, in the light. So, sa panahon on, sabi nga natin, ginagamit yung dalawang yung opposite, yung day and night. And these two are not similar, hindi siya magkapareho. So noon, kapag binabanggit yung ikaw ay namumuhay sa kadiliman, ibig sabihin, gising ka pero you are unaware of any spiritual danger na siyang sisira sa iyong buhay. Kaya nga, dito ang laging pinapakita ni Apostol Pablo, watch and be sober, maging matalino kayo. No? In other words, be vigilant and purposeful in our intention to live. No? Yung intention natin na mamuhay sa mundong ito. No, si Apostol Pablo kasi very direct yung kanyang sinasabi. Kung ikaw ay Kristiyano, dapat makita na ikaw talagang Kristiyano. No? Kasi kung ikaw ay Kristiyano, makikita ito sa buhay mo because ang sabi nga, dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus, you are clothed. Ikaw ay binihisan ng Diyos. No? Sabi nga ng isang writer, Christian writer, as believers, we are clothed in Christ. As Paul describes on many occasions in his writing, binihisan na siya. Hindi yung binihisan na ang pinapakita rito yung kanyang buhay. Kung siya ay tunay na nanampalataya sa Panginoong Hesus, nung siya ay naligtas, nung siya ay naligtas, hindi na siya dapat mamuhay
sa kadiliman. Bagkus ay mamuhay siya sa liwanag. Yung ating buhay ay nakaugnay sa Panginoong Hesus. Kaya nga doon sa verse 8, ang sabi roon, where? Isuot ninyo yung baluti at helmet ng pag-asa ng pagliligtas ng Diyos. Alam nyo, yung binanggit dito na hope of salvation ay hindi yun tumutukoy sa pagdating ng Panginoon, maliligtas ka na. No. Alam ni Apostol Pablo na ang mananampalatayang ito, nung kumilala sa Panginoong Jesus, they are saved. So, ang ipinapakita lang doon ni Apostol Pablo is gawin yung, yung pag-asa na yon ng pagliligtas ng Diyos bilang isang helmet, no? Yung suot-suot. Kasi nga, tayo ay nakikibaka. Mamaya, pag-usapan natin yung patungkol sa pakikibaka na yan. Sabi, it reveals to the world who we want to be identified with. Kailangan nating ihayag sa mundong ito kung ano talaga yung ating position bilang mga mananampalataya na nakaugnay sa Panginoong Hesus. Kinakailangan nating tayuan, no? Ipakita sa mundong ito kung kanino tayo panig. Alam nyo, mga kapatid, ang mga mananampalataya ay tinawag ng Diyos upang isuot yung helmet ng pag-asa ng pagliligtas na gagawin ng Diyos. Hindi dahil sa kanilang o sa mabuting gagawin ng Kristiyano, yung the best na gagawin ng Kristiyano. Sila'y tinawag ng Diyos to submit and surrender to Christ and allow Him to set the standard on how we are to wear the helmet of salvation. Kasi yun nga yung kinakailangan makita sa atin. Na sa panahon ngayon, dapat ipakita natin, kanino ba ako talaga? Kung ikaw ay nagsasabing kumilala sa Panginoong Hesus, then ipakita mo yung pagbabago at yung responsibilidad ng pagbabago na ibinigay sa atin. Yung helmet of salvation represent who we are. Ito ay nangyari nung tayo ay lumapit at nagtiwala sa Panginoong Hesus. Yung identification ba yan bilang mga mananampalataya sa Panginoong Hesus ay nakikita sa ating buhay. Madalas sinasabi natin na tayo ay nagtiwala na sa Panginoong Hesus. At nung tayo nagtiwala na sa Panginoong Hesus ay ligtas na tayo. No? Pero hindi po doon natatapos yung buhay ng Kristiyano sa pagtanggap. We have learned, natutunan natin sa talata na pinag-uusapan natin that the helmet of salvation identifies us, no? Nag-identify sa atin, but how does that work? No? How does it identify us believers? Paano ito nagwo-work sa atin bilang mga mananampalataya? And then dun sa 1 Thessalonians, makikita natin how the believers is to act. No? Ano ba yung dapat na isuot natin na helmet of the hope of salvation? Di ba? Ano yun? Kasi yung helmet na yon ay hindi lamang yun yung isusuot at makikita, suot ko to. Hindi. Ano ba yun? Ito ay tumutukoy sa buhay ng mga Kristiyano. No? Yung kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ano yung pang-araw-araw na pamumuhay? Yung they comfort one another.
No? Kasi sabi nga love one another. Edify each other. No? Magpalakasan sa isa't isa. Don't gossip. Huwag niyong i-chismis yung iba or backbite or tears others down. But recognize others believers. We are all in the same, sabi nga, flock. We are all in the same team. Recognize godly leadership. Ano? Magpasakop tayo sa mga itinalagang pinuno, hindi lamang sa loob ng ating iglesia, maging sa mga pinuno natin sa pamahalaan. Kasi ganoon naman ang mga mananampalataya. Yung kanilang buhay ay nasa pagsunod. Di ba? Be at peace. Huwag tayong matakot. No? Lagi tayong payapa kahit na madaming mga kaguluhan na nangyayari ngayon. At alam ko, siguro kahit kayo nananawaran na rin sa loob ng bahay. Ako sawan-sawa na rin ako sa loob ng bahay. Kaya lang, wala akong magawa. Pero ang sabi nga, darating ang panahon at gagawa ang Panginoon sa kanyang kalooban. So yun ang buhay natin. Comfort and encourage those weak in the faith. Be patient with all people. Pagtiyagaan niyo yung mga kapatid, lalo na yung mga mahihina. No? Stand up against all forms of evil. Ba? Dapat tayuan natin. No? Hindi yung tayong mga mananampalataya ay makikiayon pa sa gawa ng mundong ito. Kaya ang ganda nung message nung nakaraang Miyerkules. Sabi nga, do not conform in this world. Di ba? Stand up against all forms of evil. No? Huwag tayong umayon. Kung mali, hindi natin dapat iayon ang sarili natin sa mali. Always do the right thing. Always rejoice in Christ. Always be in prayer for others. No? Lagi tayong manalangin. Nananalangin pa ba kayo tuwing alas 8? No? Kasi, alam nyo, yung ating pananalangin kapag alas 8 ng gabi is very powerful yan, mga kapatid. Kaya lang, nakalulungkot, ilang kamay lang ang nakikita ko ron. Bagamat, siguro, hindi kayo nakakapag-ano dun sa chat group natin, no? Na kayo ay nananalangin niya. Pero alam nyo ba na yung isang pindot nyo dun sa chat group natin at nakita ko yung kamay ninyo, ay mas lalong lumalakas yung aking pananampalataya at nai-encourage ako na mas lalong manalangin pa. Kasi may mga kapatid na nananalangin. No, hindi lamang nananalangin, tayo ay nagpapasalamat din sa ginagawa ng Diyos. No? So, ibig sabihin, itong mga sinabi ko is the evidences sa ating buhay that you are wearing the helmet of salvation. Because that you have come to know Christ as Savior, ito yung dapat na makita sa buhay natin. No? Kasi sabi nga, tayo ay nabubuhay saan? Sa pag-asa. Bakit natin to ginagawa? Not only to save. No? Hindi lamang para maligtas. Ligtas na tayo, alam na natin yan. But when we put the helmet of hope of the salvation, isinisigaw natin sa buong mundo that we are a followers of Christ. Tagasunod tayo ng Panginoong Hesus. No? Kaya nga mga kapatid, are you wearing your helmet of the hope of salvation? Nasa buhay ba natin yan? Isinasabuhay ba natin yan? Nararamdaman ba natin na meron tayong pag-asa? Na sa kabila ng kahirapan ay nagpapatuloy tayo sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano na nakaugnay sa Panginoong Hesus. Dapat alam natin yan, mga kapatid. So, pangalawa, no? Parang mabilis yung ating pag-aaral. Ano? So, pangalawa, what are the function of
the helmet of the hope of salvation in our lives as Christians. So, the helmet of salvation or the helmet of the hope of salvation is for our spiritual protection. Protection natin ito sa ating spiritual na kalagayan. Kasabi ko nga sa inyo ang buhay ng Kristiyano ay hindi lamang nagtatapos doon sa siya'y nagtiwala at siya'y naligtas. Habang tayo ay nasa mundong ito, sabi nga ay patuloy tayong nakikibaka. Di ba? Kung tayo nakikibaka, ibig sabihin we are a warrior. Ano? Warrior, no? Kasi nakikipaglaban tayo. Okay. Ang sabi doon sa 1 Thessalonians 5:8 ulit. Ang sabi roon sa Tagalog, ngunit dahil tayo'y sa panig ng araw, no, yun yung identification natin. Dapat maging matino ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and as a helmet, the hope of salvation. So, ibig sabihin, yung pinag-uusapan dun sa sa verse 8 is an armor. Di ba? Bakit? Yung helmet of the hope of salvation is our spiritual protection. Di ba? Kasi kailangan nating isuot yan. Bakit kailangan nating isuot? Sabi ron, it spiritually protect us from the enemy who is always out to destroy us. Alam niyo ba yung sinasabi doon sa 1 Peter 5:7? Ang sabi ron, ang kaaway, ang diablo ay tulad ng isang leon na umaatungal, naghahanap ng masisila. Kaya nga anong dapat gawin natin? Dapat maging alert tayo. Pero huwag kayong mag-alala. Because of the helmet of the hope of salvation, we are secured. We are protected from the enemy. Diba? Hindi lamang yon. It spiritually protects us from this evil and broken world. No? Poprotektahan tayo nito, yung ating spiritual na kalagayan, mula sa kasamaan. At ang sabi nga, yung kasamaan ng mundong ito. Diba? And it spiritually protects us from ourselves. Diba? Sa ating mga sarili. And the terrible decisions we sometimes make. Alam nyo, minsan, hindi lang naman si Satan ang kaaway natin, o yung mga masasama, o yung mga bagay sa mundong ito. Ang pinaka mahirap daw na kalaban, yung sarili natin. Na minsan, itong sarili natin, ang siyang nakagagawa ng isang desisyon na minsan ay malaking pagkakamali sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Why? Because nandito tayo sa mundong ito ng punong-puno ng pakikibaka. Diba? Kaya kailangan natin ng proteksyon. Diba? Bakit ba yung mga manggagawa sa construction zone, bakit ba sila nagsusuot ng hard hat? Diba? Para ma-protectionan sila. Saan? Sa mga nahuhulog na debris mula sa itaas. Kasi hindi nila nakikita yung mga nangyayari doon sa taas. So kung mayroong mahulog doon, ng isang bagay, kung wala silang helmet, di pag tinamaan sila, di putok ang ulo. So kaya nagsusulot sila ng hard hat. Bakit ang mga motorcycle rider, ba't kailangan nilang magsuot ng helmet? Diba? They warn for protection when riding a motorcycle. No? Kaya yung mga nagmumotor, huwag kayong gagamit ng mga yung mga ang laman ng helmet sa motor ay yung
maninipis na parang foam, no? So dapat bumili tayo ng mas maganda at protected yung ating ulo. Di ba? Meron ako natatandaan diyan, no? Yung helmet buo nung nasa gasaan. Yung ulo putok. No? Yung pala, yung nagmotor, yung helmet niya nakasukbit lang dito sa may ulo, hindi suot-suot. Kaya yung helmet buo, yung ulo putok nung nasa gasaan. Durog. No? Bakit ba tayo nagsusuot ng helmet? To protect. Diba? Protection natin yan. Kaya nga, paalala sa mga nagmumotor yan. At yung mga sundalo, why they were worn? Oh, ba't sila nagsusuot ng helmet? For protection during training or battle. Diba? Kapag sila ay napapalaban, no? Kaya nga yung mga suot ng mga military, hindi basta-basta helmet yan. Napakatigas na uri ng helmet. Kasi pag tinamaan ka ng bala, kailangan hindi tatagos yung bala. Di ba? So, balik tayo dun sa verse 8. Dito, ipinakita ni Apostol Pablo yung illustration ng dalawa. Nung breastplate and the helmet. No? Ito ay napakahalaga bilang mga nakikibaka. Sabi, this is important because the breastplate was used by soldiers to protect the heart and all the vital organs of the torso. No? Way back doon sa panahon ni Apostol Pablo, pag nakita mo yung mga Roman soldier, ay hindi basta-basta yung kanilang kasuotan. They wore a breastplate, nakasuot, no, yung baluti, no, na parang na metal, no? Ano ang pinoprotektahan? Yung heart at saka yung vital organs, lalo na kung sila ay nakikipaglaban. Likewise, the helmet. Yung helmet was used for protection of the head, the brain, the vision, hearing, and speech. Mostly, yung ulo, pinoprotektahan ito. Kaya nga sa panahon nila, ay napakahalaga ng helmet sa pakikipaglaban. As believers, our helmet of salvation is also for our spiritual protection. Tingnan natin yung verse 23 and 24 ng 1 Thessalonians 5. No? Verses 23-24 ng 1 Thessalonians 5. Dito, ni-reveal how this helmet of salvation will protect the one who wears it. No? Verse 23 ang sabi ron, now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, who also will do it. So, ano ang pinag-uusapan dito? Sabi ron, God Himself will sanctify us. Pag pinag-uusapan yung sanctify, no? Kasi diyan nalilito yung iba. Magkaiba yung justified sa sanctified, no? Pag sinabi nating justified, pinawalang sala. No? Pinawalang sala. Pag sinabi nating sanctify, no? Pinawalang sala yung justified, ito pinapaging walang sala. Pinapaging walang sala. They sanctified, no? Sanctified means to make holy. Pinapaging banal, free from sin, or to officially approve of. No? Ibig sabihin, malaya sa kasalanan at lahat ng bagay na nasa kanya ay mabuti. So, nung sinabi ito ni Apostol Pablo, that those who wear the helmet of the hope of salvation were sanctified. God is going to make them holy. Di ba? Pinapawalang sala sila o pinapaging banal sila. God is going to free them from sin, forgive them, and cleanse their hearts and lives
to the sins they made. No? Kapag ito yung nangyari sa buhay natin, ang sabi, we are protected. Protected tayo saan? Sa gawa ng kaaway. Ano yung gawa ng kaaway? Para tayo ay magkasala. Kasi ang gawa ng kaaway, ang kanyang pagsubok ay para tayo ay magkamali, magkasala sa harap ng Diyos. But habang tayo ay suot-suot natin yung helmet of the hope of salvation, assures us sanctification by God. Sabi ron we are sanctified. Di ba? Ginagawa tayong banal ng Diyos. No, bagamat hindi tayo pa totally holy. Kasi sabi nga, nagkakamali ba tayo, but God made us holy. At hindi imposible yan because of Jesus. Na nakaugnay sa atin buhay. Di ba? So in other words, we have an eternal security. Eternal protection from Satan and the damnation he wants to bring on our soul. Minsan, sabi nga, si Satan kayang saktan ang ating pisikal. Di ba? Parang si Job. Kaya niyang saktan si Job. Pero, hindi niya pwedeng kunin ang buhay ni Job. Kasi ang buhay ni Job ay nakatalaga sa Diyos. So, ibig sabihin, if we are protected by God, no? Nandyan ang gawa ng kaaway, sabi nga, itong katawan natin pwedeng magkasakit. Pero hindi kayang kunin ng kaaway yung kaligtasan, yung buhay natin na nakaugnay sa Diyos. We are spiritually protected from the enemy, from his works. Kanyang gagawin. And as believers, we wear that helmet of salvation. Kailangan natin gawin yan. No? Yung buhay na nakaugnay sa Panginoon, kailangan natin gawin yan. Kasi yan ang makapagpoprotekta sa atin sa gawa ng kaaway at sa mundong ito na punong-puno ng kasamaan. As believers, we are assured of our standing before God. And because of that, we are secured in our faith, secured in our love, secured in our hope. In other words, as believers, we know we are secure in our salvation and eternal destiny. Kahit dumating ang Panginoong Hesus, hindi tayo matatakot. Kahit dumating ang kahirapan, sa buhay natin hindi tayo matatakot. Kahit dumating ang gawa ng kaaway na tayo magkasakit, hindi tayo matatakot. Why? Because we are protected by God. No? So, napakaganda. So, what are the function of the helmet, the hope of salvation? Of the hope of salvation to the lives of the believers? Yeah? So, the hope of salvation or the helmet of the hope of the salvation represent who we are. It identifies us that we are in the side of the light. We are identified with Christ. Di ba? It brings spiritual protection. Kaya nga, sabi, huwag kayong matakot sa kaaway. Kaya lang, minsan, tingnan mo rin yung buhay mo. No? Tingnan yung buhay mo kung talagang umaayon ka at nasa panig ka ng Panginoon. Kasi, habang nasa panig tayo ng Panginoon, you are protected. Pero kapag lumayo ka, ay nako, you are not protected kasi lumayo ka. No? Then, number 3, yung functions of the helmet of the hope of salvation brings honor to God. Nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Sa verse 9 and 10 no, ng 1 Thessalonians chapter 5, for God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation
through our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Okay. The helmet of the hope of salvation proclaims proudly and loudly that God has changed us and saves us. Pwede nating ipagsigawan sa buong mundo that God has brought us into salvation by delivering us from the darkness of sin and from the wrath of God's judgment. Alam nyo, we are called by God. Alam nyo, pinili tayo ng Diyos. Diba? Nung pinili tayo ng Diyos, tayo ay hindi na makakaranas ng kanyang puot sa kanyang paghuhukom. Why? Because Christ died for us. Nung tayo ay manampalataya sa Panginoong Hesus, ito ang nagbigay ng daan upang tayo ay ilipat mula sa kadiliman patungong liwanag. No? At dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, He opened the door. Binuksan niya ang pintuan, na yung pintuan natin na hindi mabubuksan ni numan maliban sa Panginoong Hesus. Jesus is the reason. Jesus is the only reason we can know salvation. No? Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, malalaman natin ang kaligtasan. And if we wear this helmet of salvation to reveal our respect, honor, and love for Jesus and what He has done for us. Alam nyo, kung ito yung pagbubulay-bulayan natin sa ating buhay, yung ginawa ng Panginoong Hesus, abay, alam nyo, hindi na tayo pipilitin to worship the Lord every Sunday. Kung ito ang naranasan natin, tayo ay pinalaya na sa kasalanan, tayo ay wala na sa puot ng Diyos sa kanyang paghuhukom, tayo ay binigyan ng buhay, tayo ay niligtas dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus, then, we give back. Ibabalik natin sa Panginoon yung ating pagrespeto, pagbibigay ng karangalan sa Kanya, at yung pagmamahal natin sa Panginoong Hesus. Pagmamahal natin sa Diyos. Gusto niyo bang ipakita sa mundo yung inyong paglilingkod sa Panginoon? Yung paglilingkod natin na ginagawa sa ating buhay. Alam niyo, kapag suot natin yung helmet ng pag-asa ng pagliligtas, ipinapahayag natin yung ating paglilingkod sa ating Diyos, na siyang nagpapawalang sala sa atin, na siyang nagpapabanal sa atin, na siyang nagbigay ng kaligtasan sa atin, na siyang nagbago ng ating buhay. Kaya nga, bilang mga mananampalataya na nakaranas ng kabutihan ng Diyos, dapat natin siyang bigyan ng karangalan sa pamamagitan ng ating buhay. Yung ating buhay bilang mga Kristiyano na hindi natin pwedeng itago. Hindi natin pwedeng sabihin na ako ay Kristiyano pero hiwalay naman ako sa pagiging Kristiyano. Pag sinabi mong Kristiyano ka, nakaugnay sa iyo ang salitang Kristo. Kasi kaya tinawag na Kristiyano kasi sila ay nagtiwala sa Panginoong Hesus. Yung mga unang mananampalataya na tinawag ng mga Kristiyano ay dahil sa kanilang kaugnayan sa Panginoong Hesus. Kaya nga kung tayo ay mga Kristiyano, dapat natin itong ipakita. Tulad nung sinasabi doon sa Book of Matthew 5, verse 16. No? Anong sabi ron? That our good works should shine bright
in this world. Yung ating mabubuting gawa ay kinakailangang mag-shine, magliwanag. Saan magliwanag? Sa mundong ito na punong-puno ng karimlan, ng kadiliman. Upang ang mga taong nasa kadiliman ay maliwanagan din. Di ba? Kaya nga, yung Matthew chapter 5 verse 16, dito pinakita yung you are the light. Di ba? Kayo ay tulad ng ilaw na nagbibigay liwanag. Pwede mo bang pwede ka bang magsindi ng ilaw? Abiroon na itatago mo doon sa ilalim ng lamesa? No? Sa ibang salita, ginamit yan yung kapag ikaw ba ay nagsindi ng ilaw, ilalagay mo ba yan sa takalan ng bigas, ng trigo? Alam nyo sa kanila, yung takalan ng trigo, yung lagayan ng trigo, parang malaking basket yon na mayroong paa. So, ganun yung uri ng takalan ng bigas sa kanila o ng trigo. So, merong ilalim. Pero doon sa Tagalog kasi, ang ginamit is yung lamesa. Pero iisa yung ibig sabihin o kahulugan. Na itatago mo ba yung ilaw na sinindihan mo doon sa ilalim ng lamesa? Hindi. Yung ilaw na sinindihan mo, ilalagay mo sa ibabaw ng lamesa para magbigay ng liwanag. Di ba? So, tayo na mga mananampalataya na merong pag-asa ng kaligtasan, tayong mga identified with Christ nang dahil sa pag-asa na ibinigay sa atin. Di ba? Dapat nating ipakita yung ating buhay bilang mga mananampalataya. Kinakailangan nating maging liwanag. Kaya nga, sabi ng Panginoon, you are my witnesses. Kayo yung magpapatotoo sa akin kasi makikita nila yung liwanag na nagmula sa akin sa pamamagitan ng inyong buhay. Yeah. So, ginagawa natin yan not to our salvation, sabi nga, yung mabubuting gawa na binanggit yan sa Matthew 5 verse 16, hindi dahil yan doon sa gusto lang nating maligtas. So gusto lang nating maprotektahan. But ginagawa natin yan to give glory to God. Na magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya isinusuot ng isang sundalo yung armor, yung baluti at saka yung helmet ng pakikipaglaban upang magtagumpay siya. Dahil kapag nagtagumpay siya, nagbibigay ito ng karangalan sa hari na kanyang pinaglilingkuran. Mga kapatid, yan din ba ang ating layunin kung bakit tayo ay nararapat na magsuot ng baluti at yung helmet ng pag-asa ng pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos? Gusto na ba nating bigyan ng kapurihan ang ating Diyos sa pamamagitan ng ating buhay? Yung mga salitang ito, mga kapatid, pwede nating marinig. Pwede nating pakinggan. Pwedeng sabihin ko na kayo ay nakinig. Pero masigit na inaasahan ng Diyos na dapat nating panghawakan yung mga salitang yan at gawin natin sa ating buhay. Ano yung mga salitang yan? Yung helmet of the hope of salvation na gumagawa sa atin bilang tayo ay nakaugnay sa Diyos. Na pwede nating ipagsigawan sa harapan ng napakaraming tao na we are in the side of light. Yung buhay natin na nakaugnay sa Panginoong Hesus
ay namumuhay sa liwanag. Yung helmet of the hope of salvation ay spiritual protection natin doon sa gawa ng kaaway para hindi tayo bumaksak, para hindi tayo madaig at bumalik sa kasalanan, kundi pagtagumpayan natin ang gawa ng kaaway at maging ang kasamaan ng mundong ito. And third, the helmet of the hope of salvation functions is to give honor and respect to the Savior we serve, to our God. Mga kapatid, ito ba yung nangyayari sa buhay natin? Sa panahon ngayon, alam natin na si Jesus, ang Panginoong Hesus, ay babalik na. At sa kanyang pagbabalik, nakahanda tayong humarap sa kanya. At pwede ba nating sabihin sa ating Diyos na hinihintay, Lord, nagtagumpay kami. Lord, namuhay kami dahil kami ay nasa panig mo. Pero kung hindi pa nangyayari yan sa buhay natin, kung matagal na tayong mananampalataya pero hindi tayo nakakakitaan ng pamumuhay sa salita ng Diyos, hindi tayo namumuhay ayon sa liwanag, then ito yung panahon. Ito yung oras na lumapit tayo sa Diyos. Isuko natin ang ating mga sarili. Magtiwala tayo sa Panginoon Hesus. Ibigay natin ang ating sarili sa Kanya ng buong buo. Paglingkuran natin siya. Kaya pag siya'y dumating at nakita yan sa ating buhay, sasabihin ng ating Panginoon, hali kayo, aking mga anak, na nagtagumpay, kayo isasama ko sa aking kaharian. Manalangin tayo. Aming Diyos, marami pong salamat sapagkat patuloy ka pong nagbibigay ng iyong katotohanan na nais mo pong ipamuhay sa amin. Marami pong salamat, O Diyos, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay patuloy po kaming magiging matatag, magiging matibay upang sa aming pakikibaka sa mundong ito na punong-puno ng kahirapan ay makita mo po kaming maging tapat sa iyo. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ito, Diyos. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang sa kalangitan. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sapagkat tunay na napakabuti mo po sa amin. Ikaw ang aming Diyos na siyang hindi nagbabago sa amin. Sa kabila ng mga pagkukulang po namin, ikaw ay laging tapat at tunay sa bawat isa po sa amin. Kaya hayaan mo po, O Diyos, na ibalik po namin sa inyo yung aming taos-pusong pagpapasalamat, pagpupuri, sapagkat ikaw ang aming Diyos na dakila sa lahat. Maraming salamat sa iyong mga salita na nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa po sa amin. Ngayon, naway sumainyong lahat ang pagpapala at biyaya ng ating Diyos Ama, ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, ang pag-iingat ng Banal na Espiritu mula ngayon magpakailanpaman. Siya nawa. Amen. Amen.
Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid.